Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa egg production pa rin. At ito ay isang issue dun sa pagbaba ng production. Tanong ni JHL 4744. Pero bago ko sagutin yan, magandang araw muna sa inyong lahat. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg business. Kaya panoorin mo mabuti ang video ito at panoorin buo. At saka, huwag na ring skip ang ads kasi tulong nyo na rin sa channel ko. At ito na yung ang tanong ni JSL 4744 ay kung possible daw ba na bababa ng hanggang 50% ang egg production ng mga layer kung tag-ulan. Kagaya ng sinabi ko dun sa isang video ko, no, yung nasa second to the latest yata yun na-upload ko, binanggit ko doon na hanggang 1 to 2%, takatanggap-tanggap yun, no, normal pa rin yun na sitwasyon. Halimbawa, kung nagpalit yung panahon, no, bumababa. Normal lang na bumababa. So, mga 1 to 2% bababa yun. Pero hindi naman bababa ng todo-todo na kagaya ng 50%. Kasi, kung halimbawa, no, bumaba pa dun sa, mas mababa pa kaysa dun sa 2%. Halimbawa, ngayong araw na to, bumaba 1 to 2% or 2% kamo na, no. Tapos bukas babalik. Okay lang yun, normal lang yun. Tapos o kaya bumaba ngayon, susunod yun pa rin, and then next babalik ulit sa dati. So okay lang yun. Pero kung bumaba ngayon at bababa pa rin bukas, bababa pa rin sa susunod, bababa pa rin sa susunod, ibig sabihin may problema ang layer mo. At iyon ay obserbahan mo kung anong nangyayari sa layer mo. Kasi may mga sakit na nakakapagpababa talaga ng egg production na hanggang mababa. So yung pagbaba ng egg production ng hanggang ganon na 50% bababa, no, ay hindi bababa ng ganon kung dahil lang sa tag-ulan. Bababa ng todo kung ang layer ay may dinaramdam. Kaya kailangan ikaw na owner or ikaw na katiwala, alam mo kung ano yung nangyayari sa layer mo araw-araw. Dapat na obserbahan mo kahit na normal days, yung fair weather, no, ay iikutin mo pa rin, titingnan mo pa rin yung mga layer mo para at least alam mo kung ano ba yung nangyayari, bakit bumaba. Tapos kasi kahit na yung merong isang rason pa ng pagbaba ng egg production, no. At ito ay yung human factor. Pero ang human factor na yan ay once in a blue moon lang nangyayari at bihirang mangyari yan talaga. Kasi nga, siyempre ikaw, poultry boy ka, halimbawa, no? Pumasok ka, gusto mo ng trabaho, so hindi ka gagawa ng hindi maganda doon sa sa amo mo, di ba? So, pero may mga pagkakataon lang siguro, meron lang mga nahahalo na mga pumapasok na dumidiskarte, ganon. Pero hindi bababa kasi limbawa, ngayon, no, 90% ngayon, bukas biglang 85%, biglang 5% ang baba. So magtataka ka, iisipin mo may sakit ang mga layer, pero pag inikot mo ang mga layer, okay naman sila. Tapos sa susunod babalik ulit yung yung 90%, di ba? So tapos after na naman, halimbawa palalampasin ng ilang araw kaya ilang linggo, maggagano na naman. Alam mo yon, possible na human factor yon. Hindi naman ganun siguro yung sawa o kaya yung asong gala. Bakit may asong gala ba sa farm mo? May pinapayagan mo bang aakyat ang mga aso doon? Hindi naman, di ba? So yun yun lang yung isang bagay na pwedeng bababa ang egg production na bigla at tataas bigla. Ganon. Pero yung bababa bababa hanggang 50%, possible na sakit ang cause nun. Hindi lang yun dahil doon sa panahon na tag-ulan. Sana nasagot ko ang tanong mo, JHL 4744. At sana okay ang mga layer mo. So kagaya ng sinasabi ko palagi, salamat sa inyong lahat, salamat sa mga sharer, lahat kayo. Wala akong lalampasan. So sana palagi ang subaybayan ang channel ko at panoorin ang mga video ko. Maikli lang mga yan. Sana pagpalain tayong lahat.